Noong sumilip ang kanyang ulo, isang maliit na enerhiya ng palaso ang muling lumitaw mula sa direksyon ng Evil Sky Pavilion Main Hall. Hindi ako ang tanggang si Zhu Yuan. Si Zhu Yuan ay malubha ng sugatan, ang Sectmaster na ito ay nasa buong lakas pa. Paano ko hindi mahaharangan ang maliit na enerhiya ng palasong ito? Kakaunti lang ang pagtagilid ng ulo ko, maiiwasan ko na ang enerhiyang ito. Tatagilid ulit ako, may maliit na enerhiya ng palaso. Tumigil ka sa harap ng full defense body protecting forceful energy ng Sectmaster na ito. Ito, muling natigilan ng hangin. Sectmaster Liu, anong nangyari sa iyo? Sobrang bilis, sa bilis ay hindi man lang nakita ng malinaw ang anino ng enerhiya ng palasong iyon. Evil Sky Pavilion Divine Archer Hua Yuexing. Hindi siya pwedeng maging ganito kalakas. Namamana ng tago ang Evil Sky Pavilion. Hindi ba normal sa Demon Path ang mamana ng tago? Napakagaling ni Miss Hua, lumayas ka. Kung hindi ka marunong magsalita, pwede bang itikom mo ang bibig mo? May namamana ng tago, hindi simpleng tago gaya ng pamana kay The Wistmaster Zhu Yuan. Ang walang palamuti na mapusyaw na asul na liwanag at ang palasong ito ay direktang tumagos sa Loyal Heart Sectmaster na si Liu Rushi, na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na kumilos. Habang nahihilo ang 7 dakilang sekta, sa malayong likuran, isang enerhiya ng palaso na kasing kapal ng puno at nagniningning ng gintong liwanag ang lumitaw. Ang isang malakas na archer, bukod sa pagiging magaling magtago ng pwesto, ay dapat ding magaling maghanap sa archer ng kalaban. Ang pagpana ay madaling nagbubunyag ng pwesto. Ang enerhiya ng palasong ito, na kasing kapal ng puno, ay dala ang lahat ng pag-asa ng 7 dakilang sekta, lumilipad mula sa pinakakanlurang kagubatan patungo sa pinakasilangang Evil Sky Pavilion. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa enerhiya ng palasong iyon. Sa harap ng Evil Sky Pavilion, ang madilim na eksena ay agad na naliwanagan ng dambuhalang palasong ito. Tila nakakita sila ng isang matandang lalaki, nakatayo ng kalmado sa harap, itinataas ang isang kulubot na malaking kamay na nagniningning ng asul na kakiningan, tila may suot na asul na guwantes. Capture Hand Seal. Ang enerhiya ng palaso ay nahuli ng buhay ng matandang iyon, at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Old Demon G. Ang Old Demon iyon, siya pala ang namamana ng tago. Umatras kayo. 7 na flying chariots ang napaatras, at lahat ng mga disipulo ay sumunod sa pag-atras. Ang pag-atras na ito ay yumanig sa moral ng hukbo. Nagkagulo ang mga disipulo ng 7 dakilang sekta, may mga gumugulong sa lupa, ang iba naman ay nanginginig ang mga binti sa takot at hindi makagalaw. Pagbati, Pavilion Master. Pagbati, Master. Hinaygod ni Lasho ang kanyang balbas at tumango. Ji Yuan Chang, nagtatago at naglilihim, kailan ka pa naging duwag? Si Hua Yuexing, bilang isang divine archer, ay natural na alam ang kahulugan ng pangalang ito, agad siyang nagulat. Ang Senior G ay isang divine archer, syempre, hindi siya lalabas. Old Demon G, hindi ba't nagtatago ka rin at naglilihim? Kung gayon, hindi na magtatago ang upuang ito. Lahat ng mga disipulo ng 7 dakilang sekta ay huminga ng malalim, nakatingin sa Old Demon G na nakalutang sa hangin, ang dakilang demonyo ng mundo na nag-uutos sa hangin at ulap at naglalakbay sa mundo. Ang unang palaso ay tumama kay Zhu Yuan, na ang katotohanan ay nagkakahalaga lamang ng 1 kalima. Si Zhu Yuan ay isang taong malapit ng mamatay, ang palasong iyon ay para lang makasiguro ng patay. Ang pangalawang palaso, ang Loyal Heart Sectmaster na si Liu Rushi. Ang palasong ito ay gumamit ng 1/4 ng pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Book. Si Liu Rushi ay isang malakas na kalaban. Ang paghuli sa palaso ni Ji Yuan Chang gamit ang kamay ay umubos ng 1/4. Sa madaling salita, kulang sa 1/4 na lang ng pambihirang kapangyarihan ang natitira. Ang paglabas ni Lasho ay maaaring mag-udyok sa lahat ng mga kaaway na lumabas. Old Demon, pinatay mo ang disipulo ko. Ngayon ay tatapusin kita ng personal. Si Chenzu ay nagmula sa 3-Leaf Aliens, pinapanigan mo ang mga dayuhan.
Kalokohan. Dayuhan man o hindi, mayroon akong sariling paghuhusga. Akala ko noong una ay ikaw ang patriarch ng Divine Archers, na marunong tumimbang ng tama at mali pero sa kasamaang palad. Umatras. Umatras agad. Ang mga disipulo ng 7 dakilang sekta ay takot na takot. Walang sino mang pinapayagang umatras. Sa labanang ito, tagumpay o kamatayan. Ang sino mang tumalikod sa harap ng labanan ay papatayin ng walang awa. Ito na ang huling pagkakataon bago ang huling hantungan. Kung mayroon mang otres, mayroon pa bang matatakbuhan? Nagpakawala si Lasho ng isang palad, ang Great Fearless Seal. Saan man umabot ang tingin, ang lahat ng may buhay ay naging matapang. Kumislap ang gintuang liwanag, mabilis na lumipad patungo kay Ji Yuanchang. Sumigaw ng marahas si Ji Yuanchang, humugot ng enerhiya ng palaso. Ilang guhit ng enerhiya ng palaso ang tumama sa marka ng palad, ngunit gumawa lamang ito ng mahihinang alon, hinding-hindi nito mapigilan ang papalapit na marka ng palad. May mali. Agad na lumipad palayo si Ji Yuanchang, tumatakas para sa kanyang buhay. Ang matandang ito ay naglakbay na sa Jiangho sa loob ng daan-daang taon. Walang atake ang hindi ko kayang iwasan. Hamampas ang Great Fearless Seal sa katawan ni Ji Yuanchang, naging abo, naging usok. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga disipulo ng 7 dakilang sekta ay nawalan na ng ulirat, nawalan ng hininga. Isang lethal strike card, hindi na inabala pang kalkulahin ang halaga. Ang gayong eksperto na namamana ng tago mula sa likuran, huwag manghinayang sa gastos, tapusin sa isang galaw. Mga mandirigma ng kamatayan, sugod para sa akin. Maraming tagapaglilinang na nagbabantay sa 7 lumilipad na karwahe ang sumugod na parang mga langaw. Naglabas si Lasho ng mga asul na lotus sa ilalim ng kanyang mga paa, lumalago ang asul na kining sa kanyang katawan. Ang mga asul na lotus sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumawak at lumaki. Lumitaw ang mga anino ng asul na lotus sa loob ng ilang daang metro. Kahit gaano pa karaming beses siyang kumilos, ang mga pamamaraan ng Pavilion Master ay palaging nakakapagpabago ng aming kaalaman ng paulit-ulit. Ang galaw na ito ng Pavilion Master ay hindi namimili ng kaibigan o kaaway. Pagkatapos ay bumukadkad ang asul na lotus. Kapangyarihang parang agos ng karagatan ang ibinuhos sa paligid. Ano naman kung ito ang 7 dakilang sekta, ngayong araw ay dapat silang lahat magbayad ng mahal. Ano nga ba ang galaw na ito? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Aray, nakababatang kapatid, bakit mo ako kinukurot? Ibinuhos ni Lasho ang lahat ng natitirang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Book, at ang tunog ng mga abiso ng Merit Point ay patuloy na dumarating sa kanyang mga tainga. Ang bawat Divine Court Realm ay nagbigay lamang ng 10 Merit Points, ang ilang mga Elder sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay nakatanggap din ng impact. Ang mga tagapaglilinang ng 7 dakilang sekta ay napatumba ng halos 70% dahil sa makapangyarihang Heavenly Book Divine Power na ito. Ang pagnanais na mapatay agad ang mga may kakayahang Nascent Divinity Tribulation Realm na mga tagapaglilinang ay medyo mahirap. Medyo maliit ang kapangyarihan, ngunit ang pagpapakitang gilas ay hindi masama. Masyadong malakas. Ang 5 sect master ay mahigpit na nagkayam ng kanilang mga kamao, lumulunok ng laway. Huwag magpanik. Ang galaw na iyon kanina ay malamang na isang malawakang seal method na siya mismo ang lumikha. Ang pagsabog ng mga seal talisman ng Celestial Master Sect at Shokang Heaven's School ay kaya rin itong gawin. Hindi na inalintana ni Feng Qinghe ang kanyang dangal, walang hiyang pinalakas ang loob ng lahat. Senior Feng, kaya ba natin ito o hindi? Magtiwala kayo sa akin, wala tayong atrasan. Si Panlit iyan ay napakalakas, ngunit hinayla siya sa kamatayan ng aking Shokang Heaven's School. Kung hindi ako papasok sa impyerno, sino ang papasok? Mga disipulo, makinig sa utos, makinig ang lahat, si Old Demon G ay hindi na magtatagal. Ang nararanasan niya ngayon ay terminal lucidity lamang. Huwag kayong matakot sa kanya. Kailangan lang nating pakalmayan ang mga disipulo ng 7 dakilang sekta, tungkol naman sa katotohanan ng sinabi, hindi iyon mahalaga.
Nakabitin si Lasho sa himpapawid, nag-iisip din ng tugon. Mayroon pa siyang 2 lethal strike cards, at isang pick form card. Mag-chant ng mga kasulatan. Ang mga disipulo ng Rui Nuneri ay handa na sa kanilang posisyon. 12 ng mga madre ang sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga palad, at ang ugong ng pag-chant ng mga kasulatan ay umalangaw-ngaw. Umiling si Lasho. Lahat ng mga pukana, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ay walang silbi. Isang figurang parang kidlat, parang palasong kumawala sa busog, ang humiwo sa malawak na langit. Old Demon G, itigil mo na ang pananakit sa aking mga disipulo at apo. Patriarch. Tunay ng patriarch ng Principled Forest School, sa wakas ay kumilos ka na rin. Ang atake ni Chang Xing, kahit hindi mamatay si Old Demon G, tiyak na makakatanggap siya ng malalang pinsala. Napakabuti. Dinurog ng tuyot na malaking kamay ang Peak Form Experience Card. Ang upuang ito ay tutupad sa inyong lahat. Hinarang ito ni Old Demon G. Nakatayo pa rin siya sa pinakamataas na punto. Hindi siya kailanman naging mahina, ang kanyang paglilinang ay hindi bumaba mula simula hanggang dulo. Ang patriarch na si Chang Xing, na uminom ng Demon Essence Secret Medicine, ay hinarang ng walang sandata. Old Demon G, mamatay na tayong sabay, masyadong maraming iniisip. Maging alabok. Anong Demon Essence Secret Medicine? Anong Principled Forest School Patriarch? Anong 8-Leaf Pig State? Isang galaw lang. Ito, si Old Demon G, bakit siya napakalakas? Hindi ito tama. Sect Master, ano ang gagawin natin? Sect Master, takbo. Mga kapwa Sect Master, hintayin niyo ako. Ang lahat sa 7 dakilang sekta ay agad na napaihi sa takot. Kumislap ang figure ni Lasho, Great Supernatural Power, 1000 Li Soul Chase. Huwag magpanik ang lahat. Hinahabol ni Old Demon G ang mga Sect Master. Ang mga Sect Master ang umakit sa Old Demon palayo. Ang mga Sect Master ay matitino. Hindi natin kailangang mamatay. Sino ang nagpakawala ng enerhiya ng espada na pumuno sa langit? Si Lasho ang sentro, ang enerhiya ng espadang pumuno sa langit ay sumugod na parang tsunami. Ang mga disipulo ng 7 dakilang sekta, na parang mga langaw na hindi karapat-dapat banggitin, ay sinakaw ng tsunami at tuluyang bumagsak. Paano naging posible? G. Old Demon G. Ibaba mo ang itak at maging Buddha na sa lugar na ito. Ang upuang ito ay maghahatid sa inyo sa ngalan ng Buddha. Sunod-sunod na lumipad ang 9-character mantra palm seals, tumatagos sa katawan ni Abbas Miao Yin. Hindi man lang tumingin si Lasho, walang pakialam na ginagamit ang Great Supernatural Power. Ang malakas na resonansya ng primal energy ay umalangaw sa buong lugar. Inialay ni Lasho ang kanyang avatar. Ang avatar na ito ay may taas na 15 zang, 150 talampakan. 9 leaf. Naintindihan na ang lahat. Ang kawawang madreng ito ay hindi namatay ng walang katarungan. Amitabha. Nang lumitaw ang avatar, sa isang lumalawak na postere, ganap nitong ibinuhos ang primal energy, kumakalat sa paligid, daan-daang tao ang namatay sa lugar. Patuloy na gumamit. Si Lasho ng Great Supernatural Powers, mabilis na lumilibot kahit saan. Ang eksenang ito ay parang isang super version ng Dao Escape Movement Technique. Dati, gumamit ako ng mga aninong pumupuno sa langit, sumasabog sa bilis, pinapatay si Fang Wenxian, iniisip na ito ay isang walang kapantay na galaw. Ngunit kumpara sa figure ni Lasho kasama ang avatar at ang mga gintong nagniningning na anino sa buong paanan ng bundok, iyon ay isang unano kumpara sa isang higanti. Sa wakas ay naintindihan ko na. Ang Pavilion Master, ang nakatatanda, ay sinadya ito. Hindi nakapagtataka na madali niyang nagamit ang 10-character 6 Union Seal. Ang puso ko ay payapa na. Marahil ang pagsali sa Evil Sky Pavilion ang pinakatamang desisyon na ginawa ni Leng sa kanyang buhay.